So, hello guys! What's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, talaga nga namang ang katapusan na ni former spokesperson Harry Roque sa pagpapakalat niya ng fake news. Pero merong twist to, mga minamahal, dahil si Harry Roque lumalaban. Talagang nilalabanan niya si PBBM, nagmamatigas. So ngayon, basahin natin tong balitang to. Sabi ng Dizwiz 882, nagpapakalat ng peking pulburon video ni PBBM, sinampahan ng reklamo sa DOJ. Deserve lang naman, mga minamahal, kasi pina-analyze na po ng gobyerno yan sa deepfake. And nakita naman na yung video na ipinakalat ni former spokesperson Harry Roque ay talaga nga namang edited, AI. Kumbaga, totoo yung tao, pero sinwap lang yung muka ni PBBM. Ganun po yung nangyari. And makikita nyo din naman, mga minamahal, sa naging statement ni Mami Pebs, ni Pebbles Cunanan. And if you will connect the dots, talagang pinagplanuhan, pinaghandaan. Ngayon, ang dapat nating tanungin dito, nasaan pa yung other videos na sinasabi, 'di ba? Nila, katulad ni Cathy Binag, meron daw siyang hawak na USB na kung saan makikita mo daw doon, pati si FL Lisa ay gumagamit din daw. Nasaan na yung USB na video na yun? 'Di ba? Kasi ang tagal na almost 2 years na. Since 1 year, since nilabas yung video na yun, at since nung nagsalita, itong si Locaret, yung kabet ng mga congressist sa Cherries. 'Di ba? Nung nagsalita yung lokalokang hitad. So ngayon, Cathy B, nasaan na yung USB na sinutukoy at sinasabi ninyo? Niluluto pa lang ba? Alright. Sabi dito, mga minamahal, kinumpirma ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na nakapagsampa na sila ng kaso laban sa nagpapakalat ng kontrobersyal na peking pulburon video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod dito ng naging pahayag ng Malacanang na ipinauubaya na nila sa Department of Justice at NBI ang pagsasampa ng reklamo laban sa nagpapakalat ng fake news. Naku, mukhang malabo na yung asylum, no? Ni Harry Roque. Although, Harry Roque, pwede ka pa din namang umuwi ng bansang Pilipinas para kasuhan. Itong si Pebbles Cunanan, pwede ka pang umuwi, diba? Pero, mukhang nabaliktad ata. Mukhang ikaw ata yung kakasuhan. Diba? Pero mga minamahal, ulitin ko sa inyo, itong si Harry Roque, wala pa pong kaso dito sa Pilipinas. Yung kaso niya po, ewan ko ba ba't ang tagal doon sa DOJ, pero pag nilabas na yan, I think, siguro, baka magkaroon na yan ng warrant of arrest itong si Harry Roque. Pero si Harry Roque ay contempt lang po sa Kongreso. So, pwede siya makulong, pero hanggang Congress lang. Wala pa namang finale na kaso sa kanya kasi yung case niya noon last year ay dinidinig pa. Alright, ngayon panoodin natin tong balitang to, mga minamahal. Tapang ni Harry Roque. Ito yung lumalaban si Roqueta. Pakita ko sa inyo kung paano siya lumalaban sa ating presidente. Mindan ng House Tri-Committee na masampahan ang kasong cyber libel si Attorney Harry Roque matapos siyang ituro ni Pebbles Cunanan bilang may kinalaman sa pagkalat ng kontrobersyal na pulburon video. Gayunman, iginiit ni Attorney Roque na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lamang ang maaaring magsampa ng kaso laban sa kanya kaugnay ng naturang video. So, hinahamon talaga, mga minamahal, no, ni Harry Roque na sige nga, ikaw yung magkaso sa akin. Bakit mo pa kailangan gamitin ng NBI, ang DOJ, kung pwede namang ikaw? Diba? So, nang hahamon, mga hinahamon. Sa madaling sabi ni Harry Roque, itong si PBBM na ikaw yung magsampa ng kaso sa akin. Pasalamat ka, si PBBM ay walang time para kasuhan ka, 'di ba? Walang time para sa'yo. So, hinahamon niya yung presidente de porket busy. Kaya pag hindi na busy si PBBM, talagang kakasuhan ka talaga niyan. Pero, ngayon, ipinaubaya muna ni President Bongbong Marcos sa DOJ at sa NBI ang paghahain at pagsampa ng reklamo. Meron na ding utos. So, Harry Roque, handa-handa ka na lang. 'Di ba? Baka mamaya
may Interpol na dyan, nahuhuli sa'yo at iuwi ka dito sa bansang Pilipinas kapag nakitaan ng probable cause. Kagaya sa nauna mong kaso. Alright? So, panoodin pa natin mga minamahal. Tinanggi ng Malacanang ang video at sinabi na isa itong deepfake. Ipinubaya na ng Pangulo sa NBI ang investigasyon at pinasisiguro na mananagot ang sinumang responsable. Kasi merong Pibos Kunanan na nagsalaysay pointing at Attorney Harry Roque. We have the government agencies also which are who are testifying na talagang deepfake yung pulveron video. So for the purpose of filing, I think sobra pa nga sa probable cause yung amount of evidence na nag-gather na nila. Walang maliwanag, may cyber libel dyan. Through the use of internet, is trying to make it appear that the president is actually using cocaine. Yan. Namumuro na kasi mga minamahal yung mga DDS sa kakagawa ng fake news. At dapat talaga nga namang putulin na natin to. Alam nyo, si Pebbles Kunanan mga minamahal, dating DDS yan. Na actually sa grupo namin, sobrang hirap tanggapin ni Mami Pebbles. Kasi iniisip na, ay, baka mamaya nag-iispiya lang to. Pero binigyan ng chance, kasi ganun kabait ang gobyerno eh. Binigyan ng chance itong si Pebbles Kunanan. And nung binigyan siya ng chance, ginawa niya din naman yung best niya. Diba? Wala siyang ikinanta, gusto niya lamang po magsabi ng katotohanan. Diba? So, itama ang mali. Yun nga yung paglalarawan mga minamahal ni Pebbles Kunanan. Itama natin ang mali habang maaga pa, which is good naman. Itong binitawang salaysay ni Ma'am Pebbles na itama natin ang mali. Kaya nga nung nagsalita nga itong si Pebbles Kunanan, nung tinanong siya, ba't ka nagsasalita dito? Kasi gusto ko pong itama ang mali. Which is, tingnan nyo ngayon, naitama naman ang mali ni Pebbles noon na, paggagawa ng fake news dahil isiniwalat niya na ganito pala yung plano. By the way, mga minamahal, yung kaso noon ni Harry Roque is yung qualified human trafficking. So, sa mga hindi nakakaalam, last year pa yan. So, ngayon, nag-undergo siya sa preliminary stage. Ang problema kasi, medyo mabagal yung kilos ng DOJ. So, pag nakitaan ng probable cause yan, ma-resolve yung issue na yan, baka pwedeng ma-cancel din yung passport ni Attorney Harry Roque. Pag na-cancel yung passport ni Attorney Harry Roque, wala siyang choice kundi umuwi dito sa bansang Pilipinas. Diba? Alright, mga minamahal. Alright. So, yun po. Anyway, pahingin lang po ako ng comments ninyo, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit the notification bell for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.